Tara sa Australia! Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. Hi mga kabayan, mga ka-student visa na nasa Australia, sa mga nasa Pilipinas po at saan mang sulok ng mundo. Magandang araw sa ating lahat. Kamusta kayo mga kabayan, mga ka-student visa? Pang 3 weeks na mula nung last na nag-vlog ako. Ang dami kasing nangyari, na busy sa school, sa personal life, sa family life, sa activity ng anak ko. So Lara, siya yung anak ko, yung 10-year-old kong anak. May makeup, swimming class siya ngayon. Lara, good morning. Morning. Ayun, so naglalakad kami. Nandito kami ngayon sa kapatid ko, 6:30 AM at sobrang lamig. So sa mga papunta po dito sa Australia, lalo na sa mga international student na kagaya ko po, magbaon po kayo ng mga winter clothes or marami rin po kayong mabibili dito kung kagaya ninyo ako na sobrang lamigin. Kasi sabi nga nila dito sa Queensland, hindi pa ganun kalamig kagaya ng Melbourne or ng Sydney at Tasmania. Pero ako, sobrang lamig na lamig. Nakadoble na ako. So ito yung, yung pants ko. Meron akong padoble sa loob, tapos sa inner clothes ko din. Sobrang lamig. So, time check, 6:30 AM. Naglalakad kami, pupunta kami ng train station para sa swimming class ng anak ko. So, imimit namin yung asawa ko doon kasi naiwan siya doon sa aming inuupahan kasi nandito kami ngayon sa kapatid ko. Ngayon, ano ba ang pwede kong ma-share sa inyo? Wala rin ako masyadong maisip. So, pakita ko lang sa inyo itong nilalakaran namin. Sobrang tahimik dito, no? Kung nakasanayan mo sa Pilipinas na paglabas mo pa lang ng bahay ay may makikita ka ng nagtatakbuhang mga bata or nakatambay sa mga tindahan o naglalakad o mga tricycle na handahan ng mamasada. Dito maninibago ka talaga kasi sobrang tahimik. Minsan ka may papaisip, ano kayang ginagawa nila sa loob ng mga bahay nila? Wala ka rin maririnig na mga boses. Sobrang tahimik. So talagang isa yan sa adjustment na ako, ano pa naman ako, introvert. So preferred ko talaga nasa bahay lang ako usually. Pero nung nandito, medyo nanibago pa ako. So more so siguro sa mga extrovert. So, medyo malaki-laking adjustment or depende siguro kasi hindi naman natin masasabi unless or until nandoon na tayo sa sitwasyon. Minsan, 'di ba? Parang madali lang natin sabihin pero pag naandun na tayo mismo, saka natin malalaman. Kaya nga sabi nila, 'di ba? Experience is the best teacher. Which is I agree. I really agree. And bababa na kami. So, lakad pa papunta doon sa train station. Nag-iisip ako ng kung anong pwede kong ma-share dito sa aking vlog. Kasi unang-una, di ba, nag-vlog ako para ma-document ko yung experience namin dito, anong mga kaganapan, anong nangyari sa amin, anong itsura namin. Pag binalikan kasi namin to, hindi mawawala ang YouTube. So, balang araw, pag binalikan, maalala mo. Magandang may memory tayo. Parang taking pictures, taking video. Yan. So yan, papunta na kami. Lakad pa. Punta sa train station. So, naisip ko lang, nung last kasi meron akong vlog na bakit ako nag-student visa sa Australia. Parang gusto kong sabihin, bakit naman Australia ang napili naming puntahan. So siguro magandang topic natin kasi baka may maraming iba na international student. So ito disclaimer lang po based on personal experiences, opinion and knowledge ko po yung nandito po lumalabas sa aking video. So magkakaiba po tayo ng sitwasyon ng mga circumstances po sa buhay. So yun. So gusto ko lang po mag-share, baka may makuha rin po kayong information kasi kagaya nyo po, ako din nag-start po noon at natuto lamang din po ako sa experiences or sa mga shinare ng iba. Ayun. So, bakit Australia ang napili
ko at ng pamilya ko. Nasagot ko na po yung bakit ako nag-student visa. Sa Australia, unang-una, nandito po yung kapatid ko. So, walang other option. So, Australia lang at sa Queensland. Yun. So, aware din po ako noon na mga kaganapan dito sa Australia na may mga parang rental crisis. So, malaking bagay po yun na yung accommodation namin is naka-ready na. So, walang ibang bansa kasi, ang totoo lang, hindi naman talaga plinano na magpupunta kami dito sa Australia. So, it's more for life experiences din talaga, upskilling. But if there's an opportunity, of course, why not, di ba? But, no pressure. Ganun po yung namin sa ngayon. So, yun, number 1 factor is dahil nandito yung kapatid ko. Number 2, bakit nga ba Australia? Kasi sa Pilipinas, nag-work from home po ako at yung nakatuloy kanina kasi dumating yung tren. Tumakbo talaga kami ng anak ko para maabutan. Kaya naputol yung pagkuha ko. So, yun yung dalawang rason bakit pumunta kami dito sa Australia. Una-una nandito yung kapatid ko, tapos yung pangalawa nga ay dahil nga nagtatrabaho ako dati pa naman sa Pilipinas na nasa Australia na kumpanya, kaya sa tingin ko hindi rin ako mahirapan pa sa transition kasi magtatrabaho pa rin naman ako sa kanila hanggat hindi ako nagre-resign. Kaya yun. So yun lang naman yung dalawang rason kasi syempre kung may opportunity man, nakalink pa rin yung pinag-aralan ko sa work experiences ko. So, ganun yung naging plan. Pero, hindi nga natin alam. Minsan, di ba, nagpaplano tayo. Plano pa lang. Pero si Lord talaga yung gagawa. At, kumbaga siya yung magdadirect sa atin kung saan niya tayo dadalhin. So, tayo hanggang plano lang. Kung ano yung plan ni Lord, yun yung mas better. Basta magtitiwala lamang tayo sa Kanya. So, makakatanggal po yun sa pressure sa atin. Bumili muna kami dito. Ngayon, naglalakad ulit kami. So dito kung wala kang sasakyan or kahit meron man, kung gusto mong maglakad, tsaka maayos naman kasi yung pathway, walkway nila. Tapos maigi rin para makapag-exercise tayo. Kami walang sasakyan kaya no choice, talaga maglalakad kami. Ayan. Papunta na kami sa swimming class ng anak ko. Dumaan muna kami sa boarding house sa inuupahan namin para kasama namin yung asawa ko. So, ganyan. Nilalagay nila yung garbage bin nila. Tapos dadaanan ng collector or nung bus. Anong bus? I mean, truck. Yun. So, nandito na kami sa swimming school ni Lara. Mamaya magbibihis na siya. May 30 minutes class siya ngayong araw ng Sabado. So, yun lang yung dalawang na-share ko kung bakit Australia. So, dahil nga nandito yung kapatid ko, tapos yung continuity lamang din ng pagtatrabaho ko ay nandito yung company ko sa Australia. So, ganun na nga. So, kung meron mang kaakibat na opportunity na related sa trabaho ko, isang dahilan yun kung bakit Australia din. Hindi kami nag-attempt na mag-Canada, mag-US, New Zealand, or alin pa mang bansa or Europe para mag-aral kasi sa totoo lang, wala naman talaga kaming plano na mang-ibang bansa at lalo na't mag-aaral ulit ako. Dahil napakahirap pong mag-aral sa totoo lang, tapos nagtatrabaho ka pa, tapos nag-a-adjust ka sa ibang bansa. So hanggang dito na lamang mga kabayan, mga ka-student visa. Please continue to like and subscribe my YouTube channel, Ako at ang Australia, for more updates regarding our life here in Australia on student visa. By the way, sa mga may mga tanong po pala na gusto nyong ma-vlog ko,
ay please do so, comment your questions at baka may maibigay po akong mga mangilan na information na maaari pong makatulong po sa inyo, lalo po sa mga nag-international student dito sa Australia. So sa mga subscriber ko po at sa mga nag-share, nagko-comment, I truly appreciate that po ito. Thank you for your support and I hope you enjoy. Kung meron man po kayong nais na i-comment na po pwede ko pa pong i-improve, please do so. Thank you. Bye!